Wala na nga boses eh. Thank you, Lord. So, ito yung ating title ngayong umaga. Yan, pakibasa po. Parang nangina na naman. Di ba ba kayo nag-almusal? Moving on. Yan, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mag-move on ka na. Kaya ako tinapik ngayon ko dahil gusto ko mga kapatid na mag-move on na tayo. Amen? Moving on. Anong ibig sabihin ng moving on? To progress from a past situation, emotion, or a place to a new one. Often involving letting go. Yan ang ibig sabihin ng moving on. Starting a new activity. Yan. Or changing the subject in conversation. Yung lagi niyong pinag-uusapan. Dapat mag-move on na tayo. Huwag yun ang pag-usapan yung dati niyong pinag-uusapan na hindi nakakalugod sa Panginoon at hindi nakakatulong sa inyong buhay spiritual. Especially after breakup, difficult time, or unfinished task. Kaya nga po ito ang topic natin ngayong umaga mga kapatid. Moving on. Upang makamove on na tayo at ipagpatuloy ang sinimulan ng Diyos sa ating buhay ng mga bagay na mabubuti. Amen? Ang New Year is a new beginning. Sabi ko nga, New Year is new hope. Amen? Ito yung key meaning ng moving on. Moving on. Itong emotional or relational. To heal from breakup or loss and find happiness in a new chapter. Accepting that a past relationship is over. Yun ang ibig sabihin ng moving on. Tanggapin mo na ang mga nakaraan ay tapos na. May dumarating, may umaalis, may nawawala at may pumapalit. Yan po yun. Personal growth to overcome a difficult experience, resume normal life, and stop dwelling on past hurt or mistake. Huwag tayo manatili doon sa mga nakaraan natin. Amen? So yun po ang moving on, mag-move on na tayo. Maganda itong pag-uusapan natin ngayon dahil naniniwala ako na pagkatapos nitong mensahe na to ay mabubuksan o ma-inspire tayong lahat. Amen? Amen. Ito yung aking subtitle. Yan. Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magpatuloy ka. Yan. Magpatuloy ka, kapatid. At kukunin natin ngayong umaga itong Book of Philippians dahil itong Book of Philippians, itong buhay po ni Apostol Pablo. Gusto ko ang buhay ni Apostol Pablo. Grabe ang pag binasa mo ang kanyang buhay, ang kanyang istorya, ay talaga nakaka-encourage, nakapagbibigay talaga sa atin ng kalakasan kapag binabasa mo yung kanyang buhay. So dapat magpasa po tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, sa kabila ng mga pagsubok, maraming tukso na nangyari sa buhay ni Apostol Pablo, still, ang sabi niya, gusto niyang makamtan ang gantimpala, nagpupunyagi siya upang makamtan niya ang gantimpala na inilalaan ng Diyos sa kanyang buhay. Dapat ganito rin po tayo mga kapatid. Mag-move on na tayo ngayon, 2026 na. Kaya pa nating huwag na pag-usapan yung mga nakaraan? Kaya pa? Alam niyo, mas maganda kapag tayo ay nagkakasama-sama. Ang pag-uusapan natin, ano yung gagawin natin na makapagdudulot o makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Huwag natin pag-usapan yung mga nakaraan na hindi na tayo. Paano ka mag-move on kung lagi mong binabanggit to? Huwag niyo nang banggitin yung mga nakaraan. Tapos na yun. Bagong chapter na tayo. Amen? Amen?
Kung meron kayong mga nakita dyan sa Facebook, huwag na kayong mag-comment. Mas mabuti pa ako, nakikita ko naman lahat ng nangyayari. Pero, bihira lang naman ako mag-like. Yan. Kung maganda, magko-comment ako. Ganun po yun. Pero yung magko-comment ka ng hindi maganda, ay parang hindi ka nakaka-move on. Amen? So ito yung gagawin natin. Babasahin natin tong Philippians chapter 3 verse 12. Ang sabi, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. But I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Sabi ni Pablo, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it. Tingnan nyo, talagang grabe yung pagpapakumbaba ni Apostol Pablo. But I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Yun ang sinabi ni Pablo. Kahit na siya ay naging matagumpay, kahit siya ay maraming pinagdaanan, o ano man ang na-achieve niya, hindi niya tinitignan ang mga bagay na yon. Hindi niya ipinagmamalaki yon. Hindi niya ipinagyayabang, kundi ang sinabi niya, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Kalimutan na natin yung nakaraan. Tignan natin kung ano ang gagawin ng Lord ngayong taon 2026. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Tatagalogin natin para makakaintindi tayo. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Yun ang layunin, yun ang purpose, yun yung plano ng Diyos kay Apostol Pablo. Ganon din ang bawat isa sa atin, tinawag tayo ng Lord, amen? Tinawag ba talaga tayo ng Lord? Tinawag tayong lahat ng Lord. Kasi meron siyang layunin sa atin. Tignan nyo to. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakabit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Yun dapat, meron tayong goal. Yung goal ang ating harapin. Ano bang goal ko ngayon 2026? Yung nakaraan na yun. Tapos na yun. Kakalimutan mo na yun. Panibagong yugto na naman ang buhay mo. Panibagong chapter ng buhay mo. Nagpupunyagi ako, patungo sa hangganan natin na yun, nagpupunyagi, nagsusumikap ako. Patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Parang check. Yan. Yan, maganda. Thank you. So, iyon po na, sabi ni Pablo, napupunyag ako patungo sa hangganan. Nagsusumikap. Talagang pinag-iigihan niya. Ginagawa niya talagang kayod. Trabaho. Kasi meron siyang gustong abutin. Dapat ganun tayo mga kapatid. Ano ba yung goal natin ngayong 2026? Dapat abutin natin yun. Amen? Hello? Tinawag tayo ni Lord at ito'y nakalaan na sa ating mga followers o believers ng Panginoon. Kaya pagsikapan natin makamtan ito. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. 3 things to do this 2026. Number 1, let go of the past. Kalimutan na natin yung nakaraan. Kaya ba? Parang mahirap. Parang ayaw kalimutan nyo. Bakit na gusto nyo yung nakaraan? Ayaw nyo yung ngayon bago. Hello? Kalimutan nyo na yung sikundapya.
Ang asikasuhin nyo ngayon, si bago na. Hello? Kung nasaktan ka ng nakaraan, babalikan mo ka pa rin pa yun? Hindi na. Let go of the past, sabi nga. Para makamove on tayo at makapokus sa inaarap, let go of the past. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on one thing, forgetting the past and looking forward. Looking forward. Ano ba yung gagawin ng Lord? Kalimutan mo na yung nakaraan. Kung ikaw man ay hindi naging matagumpay yung nakaraan, kalimutan mo na yun. Isang bagay lang ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais na makamtan. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Marami tayong mga pinagdaanan nitong nakaraang taon. Alam nyo yan, alam ko yan. At alam nating lahat. Ang iba siguro sa atin ay mabibigat na pagsubok ang dinaanan. Ang iba sa atin siguro nadala ng tukso. Ang iba sa atin na hindi pa makalagpas dahil sa mga pangyayari sa ating church. Bakit nangyayari ito? Siguro, tinatanong natin ang Panginoon, bakit nangyayari ito? May sagot dyan ang Lord mamaya. Bakit nangyayari ang mga bagay nito? Yung iba siguro, iniwanan ng VF, iniwanan ng GF, kung mayroon man, ay sorry, ano ba ito? Nawala. Yan. Ang iba ay pinapagalitan lagi ng pere nung nakaraang taon. Araw-araw silang pinapagalitan. Yung iba iniwan ng kaibigan. Yung iba inaway ng kapitbahay. Yung mga estudyante natin hindi maganda o hindi makapag-move dahil mababa ang grade. Yung mga empleyado natin na namamasukan sa trabaho, marahil hindi na-promote. Ang lahat ng iyan, mga kapatid, ay wilderness ang tawag. Wilderness. Sabi mo sa katabi mo, wilderness. Ano ba yung wilderness na yan sa buhay? Mga kapatid, itong wilderness na to, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, ay meron lang siyang itinuturo sa atin. Let go of the past and let God ang manguna sa puso mo. Masakit man ang nangyayari noong nakaraan, but still magpasalamat ka sa Panginoon dahil binigyan ka ng pagkakataon marating ang 2026. Dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, ikaw ay nakaabot ng 2026. Alam nyo ba, church, may gagawin ng Diyos na bago sa ating paningin. Forgetting what is behind. Isaiah 43:18-19. Forget the former things, do not dwell on the past. Tignan niyo ito na naman, dwell. Huwag kayong manatili sa nakaraan. Forget the former things. See, I am doing a new thing. Ito na. May gagawin ng Panginoon na bagong bagay. Now it spring up. Do you not perceive it? Hindi nyo ba nakikita? I am making a new way. I am making a way in the wilderness. Isipin mo yung gagawa ang Panginoon ng daan doon sa ilang and stream in the wasteland. So ito yung Tagalog po ito, mga kapatid. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot. Ang ganda ng pagkagamit dyan, no? Yung forget the past. Ang sabi sa Tagalog, ilibing mo na sa limot. Kinuha ko yan sa Magandang Balita, Biblia, Tagalog. Yan yung translation. Kasi maraming klase ng translation sa Bible. Ilibing mo na sa limot. Mga kapatid, yung mga nakaraan mo, ibaon mo na, iukay mo na. Para hindi mo na makita, ilibing mo na, ibig sabihin, ibaon mo na. Yan ang gusto ng Lord. Kalimutan mo na yung nakaraan dahil para ikaw ay makapag-move on. Ay hindi ka makapag-move on dahil ayaw mong ilibing ayaw mong kalimutan Lagi mong inaalala. So mahihirapan ka, kapatid. Ikaw ang mahihirapan. Hindi ka makapokus sa iyong ginagawa. Hindi mo makita yung gagawin ng Lord sa buhay mo. Ano sabi? Masdan mo ako
Mas ako ay gagawa ng isang bagong bagay, sabi ng Lord. Ito'y nagaganap na mga kapatid. Tulad ninyo. Kagaya ni Kea. Si Kea, wala man niyang alam dati sa, di ba no? Tinuruan, salamat tayo kay Ate Gwen. Dahil nung panahon nandito siya, sinabi namin na, turuan mo na itong para mayroong papalit. Pero alam niyo yung mga bagay na nangyari, ibig sabihin may purpose. Nawala, mayroong pumalit. Nakita natin, may ginawa ang Lord. So ito'y nagagarap na hindi mo pa ba nakikita, gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Isipin mo yun. Ang Lord gagawa ng daanan sa gitna ng disyerto. At magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Isipin mo, disyerto, magkakaroon ng ilog. Gagawa pa ang Lord ng daan? Ano yung posible? Pero alam niyo po yung wilderness na tinutukoy, yan yung mga pagsubok sa atin. Yan po yun. Ang wilderness sa Tagalog ay ilang na lugar or disyerto. Hindi lang basta ito yung lugar, kundi ang wilderness sa Biblia ay simbolo ng pagsubok. Kapatid, pag sinabi mong ikaw ay dumadaan sa wilderness, ibig sabihin dumadaan ka sa pagsubok. Dumadaan ka sa paglilinis. At panahon ng malalim na pagtuturo ng Diyos. Pag tayo ay dumadaan sa wilderness, merong itinuturo ang Panginoon. Hello? Pag may dumating na pagsubok, merong itinuturo ang Panginoon upang lalong tumatag, tumibay, lumalim ang iyong pananampalataya sa Diyos. Yung iba ayaw ng pagsubok hindi ka tao. Habang tayo ay nabubuhay, laging may pagsubok. Kakambal yan ng buhay natin, lalo na kung Kristiyano ka. Pero pag hindi ka Kristiyano, parang okay lang yung pagsubok. Inuman mo lang Di ba? Yung mga mangiinom katulad ko dati, may problema, inom mo lang. Solve ng problema mo. Pero ngayon, dapat tayong mga mananampalataya, kapag tayo dumadaan sa wilderness, tingin tayo sa Panginoon. Lord, ano ba ang itinuturo mo sa akin? Hindi yung magre-reklamo tayo, pastilan na kinabuhi. Puro na ng pastilan. Wala na lang ba tayo masasabi, Lord, turuan mo ako sa nangyayari sa buhay ko. Simple lang naman yung problema mo, pero napakabigat sa'yo. Hindi mo kayang dalhin. Ano ba? Gaano ba kalaki ang Lord? Di ba tinuro ko nung nakaraang linggo? Gaano ba kalaki ang kasalanan mo, ang problema mo, ano mang pinagdaanan mo, kasi laki ng kukhalyo, o sabi na natin ng tugo. Ganon kalaki yung problema mo, ang bigat nun. Pero gaano namang kalawak, kasing lawak ng dagat, ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Huwag mo isipin yung problema, talagang nandiyan yan Laging kakambal natin yan. Laging may tinuturo ang Lord, amen? Ang wilderness ay pagsubok at pagtitiis. Isang lugar ng paghihirap, pag-iisa at pag-aalinlangan. Isipin mo, nasa wilderness ka. Hindi ka pa nag-aalala, hindi ka pa nag-aalinlangan. Lord, ano ba ginagawa ko dito? Ibig sabihin yung pagsubok na yan, nararanasan mo, Lord. Lord, manahimik tayo sa presensya ng Lord. Kaya nga ako kagabi nung inuubo ko, minsan may pumasok pa nga sa isip ko, wala pa naman dito yung asawa ko, mag-isa lang ako rito. Sabi ko, Lord, samahan mo ko. Talagang napakasakit ng lalamunan ko, Lord, sabi ko. Pero ang Panginoon ay napakabuti. Amen? So, ang wilderness ay pagtuturo ang pagbubunyag. Dito ay pinapakita ng Diyos ang kanyang sarili at ang Diyos mismo ang magbibigay ng lakas para malagpasan natin ang trial at testing. Kung dumadanas man tayo ng mga ganito, mga kapatid,
Tandaan natin to, kasama natin ang Diyos. Tandaan po niyo, sinabi ng ating Panginoon, hindi kita pababayaan at hindi kita iiwan. Pangako yan ng ating Panginoon. Amen? So sabi niyo, ilibing mo na sa limot. Wow! Huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyayari noong unang panahon. Ang hirap pag iniisip mo yan, sasakit ang puso mo. Maninigas ang puso mo sa kakaisip. Imbis na may pinagagawa ang Lord ng mga magagandang bagay, hindi ka makapokus dahil iniisip mo yung nakaraan. Let go of the past and let God ang magmaniobra ng buhay mo. Amen? Number 2, eto na. Let go of the past. Number 2, focus on your goal. Yan. 2026 na mga kapatid. Kalimutan na ang nakaraan at focus ngayong 2026. Balikan na natin na naman yung sinabi ni Apostol Paul, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So yun po. Nagpupunyagi ako, wala dyan. Patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Focus! Kaya ba mga kapatid? Focus tayo. Tignan niyo ito. Hebrews 12:1 and 2. Therefore, since you are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangled. Ako po ito. And let us run with perseverance the race marked out for us. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God. Fixing our eyes on Jesus. Focus. Yung goal natin ngayong 2026, meron ba tayong goal? Ngayon, babanggitin natin ano ba yung mga goal. Ikaw, Abby, may goal ka ngayong 2026? Wala. Wala ka man lang goal na ipagpipray mo si mama mo na lalo pang gumanda at ingatan yung papa mo doon. Ha, Abby? Walang goal? Dapat may goal ka, Abby, ha? Amen? Abby? Amen? Ayan. Magandang balita, Tagalog. Kaya nga dahil napapaligiran tayo napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid. Kasi kapag mayroon pong mga balakid, hindi tayo makakapokus sa ating mga ginagawa. Tama? Pag maraming balakid at kasalanan kumakapit sa atin, pinupuluputan tayo ng kasalanan, hindi tayo makakapokus. Hindi tayo makaka-move on, hindi tayo makakagalaw dahil nakapulupot si kasalanan. Buong saka tayo tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ito yung importante, mga kapatid. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Anong sabi ka, no? Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Nasa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Hindi kung sino-sino kayo ang nakatingin. Wala sa Kanya nakasalalay ang pananampalataya mo. Kahit malago yan, wala dyan. Nasa Panginoong Hesus lang. Amen? Amen.
wala sa church, wala kay pastor, kundi nasa Panginoon. Hello? Huwag kayong tumingin sa tao. Matitisod kayo kapag siya ay nagkaroon ng problema. Pero kung kayo ay malago, dahil ang tao nagkaroon ng problema, di pag-pray mo siya. Tao nga yan eh. Meron bang perfectong tao? Hello? Binubuksan ko lang ang inyong mga diwa, mga kapatid. Straining towards what is ahead. Ngayon, mga kapatid, ano ba ang goal mo ngayon 2026? Ano ang una sa listahan ng iyong prayer ngayong 2026? Meron na ba? So, simulan na ninyo. Ano ang unang prayer ninyo? Pag sumikatan mo, pinagsusumikatan mo ba na makamtan ang gantimpala? O nagpo-focus ka ba sa ginagawa mo? Kapatid, ilaan mo ang sarili mo sa gawain. Bigyan mo ng oras o panahon ang buhay mo sa gawain ni Lord. Ito pa kapatid, ginugol mo ba na mabasa ang buong Biblia ngayong taon? Hello? Ilang beses na ako rito, ilang taon na ako rito mga kapatid. Lagi ko na lang binabanggit, nabasa na ba ninyo ang buong Bible? Taas na ang kamay nakabasa ng buong Bible. May isa. O, tignan ninyo. Mga kapatid, hindi sa inaano ko kayo, hindi pa tayo nahihiya sa Diyos? Yung cellphone nga, alam yung itsura niyan eh. Kabisado ninyo eh. Lahat ng conversation nyo dyan, hindi nyo nakakalimutan eh. Memorize pa ninyo. Pero ang salita ng Diyos, wala kayong kaalam-alam. Dahil hindi ninyo binabasa. Hindi ako nagagalit ha, kasi tinatas ko dahil pagka hindi lumabas yung boss ko, mahina, wala na. Hallelujah. Ilang taon na ako rito mga kapatid? Sila yung sinasabi, basahin ninyo. Ano ba naman sa isang araw, dalawang chapter lang sa Old Testament? Pagdating sa New Testament, isang chapter. Ako, binabasa ko ang Bible. Halimbawa, may nakalagay ito sa devotion ko, 2 chapter o 3 chapter sa Old. And then, 1 chapter sa New Testament. Minsan, kalahati lang ito kasi mahaba yung isang chapter mahaba. Pero araw-araw kong binabasa ang Psalms 91. Tagalog yung ginagamit kong Bible, yung binigay ng pamangkin ko, Pinoy version. English Tagalog, nag-change kami ni Pastora eh. Kasi yun, binigay sa akin, binigay ko sa kanya. Tapos niya nang binasa the whole year yun eh. Ako naman ngayon ang bumabasa. Mga kapatid, sinasanay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At hindi kawalan sa inyo. Hindi nasasayang ang oras ninyo kapag ginagalaw-galaw ninyo ang inyong Bible. That there be your Bible is, the more your heart clean. Tandaan niyo yun. Sinusulatan niya rin, nilalagyan ng marker. Ay, yung Bible na yan. Daming marker man siya, matumi. The more that there be your Bible, the more your heart clean. Pero kapag ang Bible mo sobrang linis, hindi mo kasi binasa. Mga kapatid, ginigising ko kayo, mahal niyo ba ang Panginoon? Meron ba kayo ngayong goal, ngayong 2026? Igugol ba ninyo na mababasa nyo ang buong Biblia pagkatapos itong 2026 tapos na yung isang Bible? Hello? Diyos ko po, kung ang Lord ang nagsasalita rito, bagsak tayong lahat. Kasi walang nag-amen. Huwag kayong matakot, hindi man ako galit. Sinasabi ko lang kasi nararamdaman ko na talagang kailangan kayong isingin. Pagbabasa lang ng salita ng Diyos, hindi ninyo magawa, pero ang cellphone, inuubos na ang panahon ninyo. Mahiya tayo sa Diyos.
Hello, gusto ba natin pumunta ng langit? Huwag puro cellphone. Marami tayong nakikita sa cellphone. Ang daming AI dyan. Nakakapag-encourage ba sa'yo? Dapat nagbabasa tayo, nagpipray tayo. Amen ba, mga kapatid? Amen. O, ito na. Mahaba ito. Gusto ko, anong oras ba? Mahaba. Hallelujah. Ginugol mo ba araw-araw na ipag-pray ang pamilya mo, ang church, ang ating bansa, ang gawain dito, at gawain sa Bitawgan? Dapat ginugol natin yan. Nagugol ka ba na maka-invite ka ng friends mo? Never. Winning soul ang ibig sabihin ng kapitbahay ninyo, ng classmate mo, ng katrabaho mo. Nagugol ka ba? Mga kapatid, gumising tayo, galaw-galaw. Hindi lang tayo tinawag ng Lord para umupo dyan, magpainit ng bangko. Nakukontento na ba kayo ng ganyan? Hindi ba kayo nagugol na makapag-disciple kayo ngayong taon? Hindi ba kayo nag-goal na ang buhay mo ay magamit ng Lord na magiging blessing sa ibang tao? Hindi ba tayo nag-goal na ang buhay natin ay makapag-heal ng puso ng mga taong sugatan? Mas inuuna pa natin yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Hindi naman tayo nagmamature. Hindi tayo nag-grow. Hindi tayo umaangat. Yung buhay spiritual natin nagiging bonsai. Hello, January ngayon 2026. Kailan pa tayo gigising? Kung tayo, ang hirap na maglakad, masakit na, dami ng aray, tiis. Ay, gusto ka mag-missionary? Paano ka mag-missionary? Ang hirap na mo na nga maglakad. Ay, babasahin ko yung Bible. Naalala ko si Pastor, ang hina ng mata mo. 5,000 na siguro grado ng mata mo. Ganyan ka na magbasa. Lapit, oh. Kailan mo ba babasahin ang Bible? Malakas ka pa magbasa. Pasalamat kayo. Dalawa ba? Kami 4 ng mata. Eto, bago na naman. Nagpalit na naman ako ng grado. Basa ng basa. Lahat ng ginagawa natin mga kapatid, hindi nawawala ng pagulong. Hindi nakakatawa yung ginagawa ko sa inyo. Sinasabi ko yung katotohanan na gumising tayo. May Bible nga, pasalamat nga tayo. Sa bahay niyo siguro, ang daming Bible. Sa ibang lugar, nagtatago sila. Sa ibang lugar, walang Biblia. At gusto man nilang makabiblia, uhulihin sila. Ikukulong sila. Paparusahan sila. Pero tayo, ang dami nating Bible, hindi man lang natin binabasa. Kailan ninyo babasahin ang love letter ni Lord? Hello? Iniisip mo siguro, bakit kasi pastor ngayon grabe kasi ito. Dapat lang mga kapatid na magsalita ko ng ganito sa inyo para mabuksan yung ating mga pananaw. Nung nakarang, ang topic natin ay seek first na tayo. Ngayon, ang ating topic, moving on. Hello? Tanong ko kayo, ginugol ba ninyo ngayong taon na gamitin ng Lord ang buhay ninyo? Gamitin kayo maging worship leader? Gamitin kayo maging cell group leader? Gamitin kayong maging Bible study leader? Or gamitin kayong maging associate pastor? Nagugol ba kayo? Dapat ginugol natin yan.
yung mga gusto ng Lord sa atin. Hindi tayo tinawag ng Lord para uupo-upo lang magpapakit ng dito. Naku po, wala tayong marareceive na gantimpala sa Lord kasi nga, ang tawag dito, tamad. At sa kaharian ng Lord, walang tamad. Pagbabasa lang ng Bible, tamad. Manalangin lang, tamad. Mag-imbita ng tao, tamad. Anong gagawin ninyo? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kahit pasabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kahit sabihin mo ng Praise the Lord! Praise the Lord! Kung hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, ang sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ang Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama kong nasa langit. Dapat ang kabubuton sa Ginoo ang matuman, di niyang ato kabubuton. Hello? Magising na tayo mga kapatid. Ang sarap magpaghamit sa Panginoon. Ang sarap maglingkod sa hari ng mga hari. Panginoon ang Panginoon. Hindi kayo talo, panalo. Excuse me, hindi muna ako ng mainit na tubig. Ito, thermos po ito eh. Andiyan na ba tayo mga kapatid? Amen. Dapat i-goal natin mga kapatid na makapag-memorize tayo ng Word of God. Nakakalimutan ko eh. Ito, ipapaalala ko. Nasabi ko na ito sa youth eh. Meron ako sinabi sa youth, kapag meron ako nakitang late, kailangan meron siyang memory verse para exempted yung late niya. At kapag may memory verse siya at hindi bago, gusto ko yung talagang hindi gasgas yung bibigyan ko ng 20 pesos. Di ba sinabi ko yun? Diyan nga yung pera, naka-ready. Nung nakaraan pa yan eh. Sino sa inyo may memory verse? Mag-iisip na. Sino may memory verse? May memory verse ka? Ha? Ano yun? What? Huwag kayong umusga. Dahil wala kayong karapatang umusga. Ganon, diba? Ang Diyos lang ang may karapatang umusga. Gawa tayo ng bago. Amos 3:7. Amos 3:7. Ano sabi doon? Sabi niya, indeed, the sovereign Lord never does anything until He reveals His plans to His servants, the prophet. Walang ginagawa ang Diyos maliban na ipahayag niya sa kanyang mga propeta ang kanyang mga plano. Yan. So next week maghanda kayo ng inyong memory verse. Dapat okay na okay naka-ready yung 20 pesos ko dyan. Pagkatapos ng service, ibibigay ko. Tandaan nyo ayan, naka-ready na nga dyan. Kaya lang, walang mag-memory verse eh. Isipan na lang. Ano yung sinabi mo? Matthew 7:1. Ibigay ko mamaya, kunin mo So mga kapatid, ginugol ba natin na itong taon 2026 na tayo ay gamitin ng Lord mightily? Taas ang kamay ang gusto magpagamit sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na magpastor kayo. Ang sinasabing gamitin ng Lord, yung bang, ano ba yung goal mo, ano bang gusto mong gawin para sa Panginoon? Yun lang, masipag ka mag-imbita, pwede na yun eh. Magaling. Alam mo, may gift yan eh. Lahat tayo, ipag-pray ninyo yung sa Korinto. Yun yung nawawala sa church.
Pag-pray nyo yung mga gift doon sa Book of Corinth. Ipag-pray nyo yun. Yung gift of healing, gift of miracle, gift of faith, gift of understanding, gift of interpretation of tongues. Yan, ipag-pray nyo yan. Gift of miracle, magaya ako, ang dati kong pinag-pray ng bago lang ako, gift of healing. Lord, sino mang lapatan ng aking mga kamay, gagaling. Pero pag iba yung prayer ko, Lord, ikaw nang bahala. Yan yun. Ipag-pray nyo yun. Amen? Nagugol ba talaga tayo, mga kapatid? Lord, mga kapatid, nakikita ng Lord yung buhay natin. Para tayo naglalaro-laro. Mamaya tapos na naman. Ang bilis ng panahon, mamaya 2027 na naman. Wala pa tayong na-goal. Wala na pa tayong na-accomplish. Ano sasabihin na naman ng Lord? Kung anak ko, tamat talaga ito. Puro na lang hingi sa akin. Puro na lang hingi. Kaya nga tayo hindi binibigyan ng favor. Mag-goal tayo, mga kapatid, mag-pray. Ibalik natin yung prayer life sa church. Kasi kapag walang prayer, walang nagpipray sa church, hindi lang naman trabaho ni pastor yung mag-pray, kundi lahat tayo. Amen? Kung lahat tayo nagpipray, lahat tayo ginagamit ng Lord. Kahit isa lang, madala mo sa Panginoon. Oh, napakasimple ha. The whole year, 2026, isa lang ang dalhin mo. O, hindi na tayo magkakasya. Possible ba? Isa lang. Isipin mo isang taon, unang buwan, ilibre mo muna sa Jollibee. Yun, no? Yan ha. Pangalawang buwan, isakay mo lagi libre sa tricycle. Pangatlong buwan, lagi mo siyang ipag-pray. And then, share mo siya ng share. And then, sabi mo, Lord, kailan kaya ito? Aatin na dyan. Ilapit mo sa Lord. Si Lord na bahala. O kapag hili po ng Lord, Brad, saan ba yung church mo? Sama na ako. O, meron ka ng isa. O, di tumigil ka na. May isa na. Goal mo yun eh. Eh, kung lahat tayo rito, isa lang, punong-puno na, hindi na tayo kakasya. Yung mga bata, wala na dito. Pagkatapos talaga ng takbo na lahat doon. Hello? Eh kung dumami tayo ng dumami, alam niyo ba noon ang plano ko talaga, kami ni Pastora, pumayag yung ninang namin, kailan namatay na. Yung may-ari nito. Ang plano talaga namin, tipagin to pumayag. Tipagin to yan, ang maiwan ang poste. Doon tayo nakaharap, di ba doon? Tatakpan yun, yung meron doon, tatakpan yun, doon tayo nakaharap. Kasi mataas na rin yan, yan. So ito, dito, tibag yan. Plano pa noon, tibagin pa to. Payag naman yung may-ari. Pahaba doon. Basta may iwan lang yung mga poste, di ba Kuya Boy? Hindi yan magigiba, di ba? Yan, mga poste na yan. O, tibag. Yan ang plano namin noon. Hindi pa nangyari. Hindi pa panahon, sabi siguro ng Lord. Pero kung dumami tayo, kung hindi man matibag, may isa pang option. Plan B. Ang plano namin ni Pastora magkaroon ng service sa hapon or sa gabi para yung mga nagtatrabaho makaservice sa gabi. Ganun lang yun. Parang ano lang yan eh, mga church natin sa Manila, at puno-puno sa umaga, walang, yung mga sa gabi na sila, hindi sila pwede sa pang-umaga. Ganun ang ginagawa. So yun yung plano. Ngayon, itong plano natin, hindi lang namin plano to, sinasabi namin sa inyo kasi kasama namin kayo. Tagumpay ng isa, tagumpay natin lahat. Amen? So kung kayo ay nakapagdala sa Panginoon, praise God. May reward ka sa Lord, hindi namin reward yun. Kayo may reward doon. Hello? Kaya ba? O so sisimulan natin ha, January ngayon, isang kaluluwa lang ha. Kapag dalawang dinala nyo, may penalty kayo sa akin. Ibig sabihin, yung isa lang talaga. O, kaya ba isa? Wala eh. Ilan ang kaklase mo, Kate?
60. Pag-pray mo yung isa lang doon. Pag-pray mo ng 2 linggo, may 2 linggo pa tayo. Pag-pray mo, baka madala mo yan sa 25, madala mo. O sabi natin, sa February 1, madala mo. Pag-pray mo, isa lang. Amen? Ikaw, PA, ilan yung, kaaway mo doon sa silay? Mag-pray mo isa lang. Madala mo yun. Praise God. Huwag niyong yung mga tao. May pinakita ko kay PA kanina eh. Ito yung tao na talagang sa lahat ng tao, siya yung number 1 na pinakamaraming tato. Andito sa cellphone ko eh. Na-born again itong tao ito. Pinabubura niya rito lahat, pati ulo at ako eh. Diba? Pinakita ko eh, no? Sinusubaybayan ko ba, pinabubura niya. Pangit-pangit na yung balat niya kasi pinabubura eh. Pero ang gandang lalaki niya noon. Ang gandang lalaki. Ngayon, alam niyo nangyari, pastor na. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Huwag niyong tignan yung nakaraan yung buhay, ang tignan niyo yung gagawin ng Lord. May pinito pa ako sa kanya, kay Pete kanina. Aga kasi nito, hindi pa ako nag-aalmusal, nandito na eh. May kakilala ako na, hindi kayo kilala, na-meet namin sa Makati. Galing siya ng kulungan sa Muntinlupa. Malaking tao, at ang kanyang life sentence. Pero dahil biniyasan ng Lord, ginamit siya ng Lord doon na naging pastor, na-born again, din naging pastor sa loob ng kulungan, lumaya. Yung life sentence niya, ano na nangyari? Wala na, lumaya na siya. Ngayon, nakabarong, kausap ni Connie, ano pa pangalan namin ni Biko? Connie Reyes. 700 Club yung pinuntahan namin eh. Hanggang dito yung barong. Dito barong, taas. Kasi mapuro na to eh. Pero pastor na. Matanda na yun. Sabi natin, nung bata pa ako siguro, sabi natin, ang edad ko doon ay mga 30 o 35, mga edad ko, 35. Bago lang ako eh. Ang edad doon siguro mga magsi-70. Pero naging pastor, wala yan sa edad. Hello? Wala sa edad yan, mga kapatid. Kapag tinawag ka ng Lord, sumunod ka. Huwag na huwag mong ikaihiya, huwag na huwag kang mag-aatubili. Lord, ayaw ko, hindi pwede. Sumunod ka agad. Sumunod ka dahil gagawin ka ni Lord na magiging vessel, instrumento para maraming maligtas. Dahil lahat tayo rito, instrumento. Yung ibang tao, pinag-pray tayo, kaya tayo nandito. Ako, produkto ako ng prayer. Ikaw siguro, produkto ka ng prayer ni Kuya Noli. Pinag-pray ka niya lagi siguro. Kasi kahit na anong gawin natin, kung hindi papahintulot ng Lord, hindi ka pupunta rito. Naku po, kahit gaano ka imbitahin ang imbitahin. I-labor ninyo sa prayer. May kaaway, ayaw niya kayo papuntahin dito. Dahil pinahintulot ng Lord, ibig sabihin hinog na yung prayer ninyo. Amen? So paggamit natin ang buhay natin. Amen? So ano yung number 2? Ano yung number 2 natin? Nakalimut. Ano yung number 1? Let go of the past. Number 2, focus on your goal. Number 3, eto na, sa nabing hawak ko. Ayun. Eto yung number 3. Ewan ko tama itong ginawa ko. Hello. Number 3. Trust in God's plan. Yan, meron tayong mga goal. Marami tayong goal, pero magtiwala tayo sa plano ng Lord. Amen? Ayan na naman, oh. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ. Trust in God's plan. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
Trust God's plan. Yan ang plano ni Lord. Bigyan ka ng buhay. Ito yung Tagalog. Ito yung gustong-gusto kong Tagalog. Sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, dahil di naman gusto ng Lord yan, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Mabuting balita Tagalog. Punong-puno ng pag-asa. Ipagkatiwala natin sa Lord yung mga plano. Trust God's plan. Ito pa. Tignan nyo, gaganda ng mga dyan. Ephesians 2:10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good thing. Ito yun oh. He planned for us long ago. Ito yung plano ng Lord noon pa. Na makagawa tayo ng magagandang bagay, mabubuting bagay. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, hindi paggawa ng masama, hindi paggawa ng sakit ng ulo, hindi paggawa ng ikasasama ng kapwa mo. Hello? Sabi, yan ang layunin pinili ng Diyos para sa ating noong una pa man. Sabi ng Mateo, we are peacemaker. Hindi tayo troublemaker. So, 2026 na, wala na rito yan. Ando na sa labas, wala na rito nakaupo. Amen ba? So, tayo ay inilaan ng Diyos, tinawag ng Lord para gumawa ng mabuti. So, ang hindi gumagawa ng mabuti ay kaya ito ba natin ipapagamit ang buhay natin? Kay Lord o kay Taning? Yun ang isipin natin. Kanino ko ba ibibigay yung lakas ko? Kanino ko ba ibibigay yung talent ko? Kanino ko ba ibibigay? Ipagkakatiwalin. Si Lord lang, sa Kanya manggaling lahat yan. Lahat ng meron tayo, sa Kanya galing. Ibalik natin sa Kanya, hindi mawawala para ba yung si Isaac? Abraham! Halika, kunin mo si Isaac, dalhin mo doon sa bundok. Ialay mo sa akin. Ay, hindi naman nagreklamo si Abraham. Lord, hindi mo niya sinabi na, kaisa-isa na nga, matanda na nga ako, kukunin mo pa, wala. Sumunod sa Lord. At anong nangyari nung papatay niya? Sabi ng amin, wag, Abraham. Tumingin si Abraham, may nakasabit na kaya tinawag yung lugar na yun, God will provide. Magpo-provide si Lord, huwag kayong matakot. Sumunod tayo sa Lord. Huwag kayong matakot. Yung buhay na ito galing sa Lord, ibigay natin sa Lord. Kahit na wala ng boses, sige lang. Subigan lang. Thank you, Lord. Trust God's plan. Ito pa. Naku, ang ganda nito. Malapit na. Alam niyo na yan, no? Sino nakakaalam yan? Ha? Ano yung narinig ko? Hindi. Romans 3:20, ano yun? Romans 3:20, 23 yun. For the wages of sin is death, but eternal life through Christ Jesus. Iba to. And we know that in all things, God works for the good. Yan na naman. Of those who love Him, who have been called according to His purpose. Lahat tayo tinawag ng Lord. May purpose, may layunin na ay tubong. Ba't ba yung layunin? Sa Bisaya, ano ba yung layunin? Tumong? Oh, nakain tumong. Klaro. Laraw. Nakain tumong. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Iyon ang layunin ng Lord. Tinawag tayo para sa ating ikabubuti. Meron siya plano.
Ang plano, ikaw, Pet, alam mo na ang plano ng Lord sa'yo, no? Alam mo na, Pet, no? Alam mo na, si Pet, ang plano ng Lord, aeroplano. Kasi sasakay si Pet, stewardess daw. Kaya, yung plano, magiging aeroplano daw. Malaking tao, tama na. Kaya abot-abotin mo yung ano. Lagayan doon ng mga bagahe. Amen? Eto pa. Last na. Many are the plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Marami tayong pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Maganda na nagpaplano tayo, maganda na nag-goal tayo, maganda na meron tayong gagawin, pero ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Paano meron kang plano ay hindi nasunod? Magagalit ka kay Lord. Hello? Meron nga dyan doktor, naging pastor. Meron namang pastor, naging doktor. Kasi nga siguro yung pagka-pastor niya hindi tawag, doktor talaga siya. Nakuha natin may teacher, naging doktor. Huwag lang yung kakilala namin nung pagka-graduate ka ng high school, ano kukunin mo? Pastor, konduktor. Dahil naging konduktor talaga. Yun ang goal niya So, naging konduktor. Last verse na po natin to mga kapatid. Psalms 32:8. The Lord say, I will guide you along the best pathway for your life. And I will advise you and watch over you. Pangako ng Lord sa atin ito mga kapatid. Sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita abang binabantayan. Isipin ninyo. Sa English ang napakaganda. I will advise you and watch over you. Laging nakatingin ng Diyos sa atin. Binabantayan tayo ng Lord at ang sabi niya, I will guide you along the best pathway of your life. Kaya, trust in God's plan. Focus on your goal. And then let go of the past. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Hallelujah. Sana mga kapatid itong ating natutunan ngayong umaga ay ilagay niyo sa inyong puso at isipan na huwag na natin babanggitin yung mga nakaraan. Maganda na inaalala niyo siguro yung mga mabubuting mga bagay, pero yung mga bagay na hindi nakakabuti sa atin, yung mga bagay na talaga nakakapanakit ng damdamin, forget the past. Do not dwell on the past, sabi ng Bible. Amen? Para makapag-move on tayo. Ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon dahil ang Diyos ay hindi siya natutulog. At naniniwala ko na this year, ang Diyos ay gagawa ng mga mabubuting bagay, gagawa siya ng bagay talagang magiging masaya tayo lahat. Amen? Dadami tayo, palalagoy ng Lord ng church. Ang lahat ay sabay-sabay sa ating journey magmamature. Magdadala ng kaluluwa, magdi-disciple ng mga tao. At huwag na tayo pa yung laging inaalala, tayo yung laging pinapalo-up. Itigil na ninyo yun. Kung hindi kayo naaalala ni Pastor, hindi kayo natitext, huwag yung isipin na hindi kayo pinagpipray ni Pastor o hindi na kayo kilala ni Pastor, hindi. Lagi namin kayong kasama sa prayer. At ang prayer namin lahat tayo ay mag-grow at makarating sa kaharian ng Diyos. Amen? Ama namin makapangyarihan sa